Kabubukas-bukas pa lamang ng kanilang mga radyo at DZRH Teleradyo. Inuulit po natin, kahapon ay in-announce ang pagkansela sa hearing ng Quadcom. Sabi, nagpadala na sila ng maaga pa ng mga liham sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang sabi nga po ni Attorney Sal Panelo, bakit ninyo kinansela? Kaya susugod daw po ngayon ang dating Pangulo dyan sa Kongreso ngayong alas 10 ng umaga. Pero ito ho ang latest, inuulit po natin. May pahayag po ang House Quadcom na itutuloy na nila. Itutuloy na nila ang hearing at ito sa kopya ng binasa kong liham sa inyo kanina. Ayan, pinapakita natin ngayon sa RH Television. Ito ay permado ng isang lumilingon sa tawag na Robert Ace Barbers, ang chairperson ng Quad Committee, na tuloy daw po ngayon 9:30 a.m. Teka, baka naman japake ito, baka naman fake news ito, Mother, itong sulat na ito. Alamin natin mismo mula sa ating House reporter RH12, Milky Rigunan. Come in, Milky! Magandang umaga, Jerry. Hindi fake news, tuloy. Hihintayin ng Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung darating nga ba ngayon sa Kamara. Kagabi, nagdesisyon ng komiting ituloy ang hearing ngayon sa kabila ng unang announcement na kanselado ngayon ang hearing at sa halip gaganapin ito sa November 21. Nag-press con pa kahapon na GB ng umaga si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers at ipinaliwanag na Lunes pa pinadala ang cancellation notices sa mga resource person para iparating na hindi daw matutuloy ang hearing ng Quad Committee na nakaschedule ngayong Miyerkules. Patunay din siguro ito na hindi naduwag ang komite sa kansaw ng kampo ni Duterte na kung kailan umano dadalo daw ang Pangulo, ikakansela naman ang hearing. Samantala, huwag talbogan ng misa para daw sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Ito naman ang mensahe, Jerry, ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa report na pupunta umano si dating Pangulong Duterte sa Kamara ngayon. Ayon kay Brosas, ang pagpupumilit ni Duterte na pupunta ng Kamara ay isang publicity stunt. Pero kung magpupumilit si Duterte ang pumunta, haharapin siya ng Makabayan Black. Pero harapin din daw nito ang pamilya ng mga biktima ng EJK. Narito si Congresswoman Arlene Brosas. Dapat siguro marinig natin mismo kay Duterte ano yung sinasabi niya. Kasi pwedeng kung ano-ano sinasabi niya hindi natin alam kung alin doon yung totoo at hindi. So kailangan humarap siya, sabihin niya sa atin, sabihin niya sa taong bayan, pupunta siya. Kailan siya pupunta? Anong gagawin niya? 'Di ba? So yun yung ano. At hindi kami, gusto lang namin sabihin no, na yung mga sa Senado nga, nung humarap doon, meron din siyang mga supporters na nandun. Meron din siyang, but on the other hand, napakarami ng mga nagpunta doon na nagprotesta. So, ibig sabihin ito, mga ano niya lang ito, mga minions niya ito. At nakahanda naman ang lahat. Kahit nga ang mga biktima ng war on drugs at biktima ng mga human rights violations, nakahandang sagutin siya. Samantala, bago ang hearing ng Quadcom, magdaraos muna ng isang misa para naman sa pamilya ng mga biktima ng EJK sa madukong war on drugs ng Duterte administration. May impormasyon, Jerry, na magrarally naman ang mga taga-suporta ni Duterte sa harap ng batasan. Teka, 9:30 yung binanggit ng doon sa letter. People Center Building. Iba ba ito doon sa karaniwang pinaggaganapan ng Quadcom hearing? Bago yung building na yan, Jerry, kung iba ito. dito sa Kamara, iyan ay nasa pagpasok mo ng North Gate, nasa kanan. Iba ito dun sa pinaggagawa ng karaniwang nung mga nakaraang Quadcom hearing. Iba ito. Yan din yun. Yan din yung ito People Center. rin. Pamilyar ako dyan. Ako pa tatanungin mo. Pamilyar ako dyan. 1990, nagko-cover ako dyan eh. Oo nga. Ang tagal na yun. Wala pa yung People Center, Jerry. Wala pa yung ibang mga building na yan. Hindi naman 1990. Hindi naman 1990. Ay, nabutan na kita ron eh. Nabutan na kita dyan eh. Grabe. Pataon na pala. Mga 1998 or 2001 o mga 2000. Oo nga pala. Sige, sige. Parang last year lang eh. Parang last year lang. Pero ano naman, Jerry, ay
kami gulong-gulo na kahapon. Kasi kahapon ang press con, Oo si nga. Congressman Robert H. Barbers canceled ang hearing November 21. Gusto nilang pumunta sila. Oo. Ngayon, kagabi, mga mag-aalas 3 o 10:30 ng gabi, Oo. nag-update kami. Inalis yung canceled. Ayan, So, oo. text kami sa mga kinaukulan sa committee secretariat at Oo. pinupirma na itutuloy daw ngayon ang hearing. Pero Sabihin- walang pirma kasi ni Congressman Ace Barbers itong papel eh. Ang may pirma Oo. lang itong si Mr. Arturo Felix Catarata, Committee Secretary. Mhm. Oo. Siya yung committee secretary ng Quadcom. Oo. Pero kumbaga ay binerify na rin namin. So, kinumpirma na rin yan ng maraming mga kinaukulan ng Oo. Quad Committee. So, tuloy, Jerry, ang senaryo mamaya, una ay misa ng pamilya ng mga EJK victims at itutuloy ang Quadcom. Ang sabi nga ay, hihintay nila, bubuksan nila ang gate ng North at South gates ng Batasan Bukod- sa pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay dating Pangulo at sa mga EJK victims, meron pa bang particular na mga personalidad na kumbidado? Ang plano kasi, Jerry, once na dumating ang dating Pangulo, yung ilang mga resource person, baka daw hindi na muna pagsalitain o kung bagay tanungin lamang yung ilan. Kasi ibibigay daw nila ang buong hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong namin, Jerry, kung ang hearing ay tinandatatapos na mga sabihin mo 11:30 ng gabi, ano kaya kung ibibigay nila yung buong hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka mamayang madaling araw na kami makauwi sa pag-offer ng Quadcom hearing. Yan ang abangan. Paliwanag ng dati, yan ang abangan. Okay. Thank you, Milky. Jerry, abangan natin ang mga ganap dyan sa Kamara. Ako si Neil Gregorio Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky.